perfect morning sa'yo, Sehan. Perfect morning po, Michelle. Thank you for joining us. Naku, nakaka-impress naman. Kanina ho, nagkikwentuhan na kami ni Sehan. Tapos sabi ko, kano na karami yung franchise nyo? Sabi niya, ang bilang ko mga almost 90, pero mukhang more than 90 na. Pero ayan, ang halo-halo business, talagang it's everywhere, lalo na pag summer. Alam mo ako, nung kabataan ko, grade school ako, nagtinda ako ng halo-halo sa labas ng bahay ng lola ko sa Calasiao, Pangasinan. At nung panahon po namin ng paghahalo-halo noon, so mga nakabote-bote yan, diba? Ang aming kiskis ng yelo, yung, anong tawag doon ulit, Errol? Yung pangkaskas. Pangkaskas. Oo. Hindi pala kiskis. Pangkaskas ng yelo. Yung silver na mabigat. Diba? Tapos yung yelo namin, para hindi matunaw, nakabalot yan ng ipa. Tapos tela. Tapos nakakulob. Wala pa yung mga ganyang cooler na mga Opo. talagang para ano. So yun yung mga days na halos lahat siguro ng mga kabataan iniisip na ganyan ang business pag summer. Pero ikaw, sa iyo, Sehan, bakit? Paano nagsimula yung idea of getting into halo-halo business? Bali, nag-start talaga siya. Hindi naman po ako mahilig sa halo-halo talaga. Okay. So, wala akong sweet tooth, kumbaga. Pero itong negosyo na to, nakitaan ko siya ng potential. So, meron akong mga list ng mga negosyo before I started This business. haro-haro. Opo. Pero, negosyante ka ba talaga by heart? Marami ka na bang pinasok bago pumatok ang haro-haro? Yes po, may mga couple of business na ako before. Kaya lang, nagkaroon ng problema, yun. Oo. Talagang Isa-isa siya hindi nawala. Opo. Ano yung mga, para ma-inspire yung mga na iba na talagang you didn't give up. Kahit Yes. na nalugi yung una, pangalawa nalugi, pero sige lang. Ano yung mga Opo. pinasok mong negosyo before this halo-halo business? So I started first sa e-commerce. So Okay. yun po yung mga online selling, gagawa kami ng mga website. Aha. Yan, then bebenta namin siya online. Then yun po, malaki yung kitaan namin siya. So hindi ko masasabing nalugi talaga ako nung mga una. Pero syempre, every time na gusto ko mag-expand, nag-explore ako ng mga ibang negosyo. Then I discover investing sa cryptocurrency. Okay. Then, at the start, syempre, Okay, diba? siya. Oo, kumikita ako na malaki. Pero eventually, nagkaroon ng market crash. Aha. Doon naubos yung income ko. Oho. So, I think accumulative na sa 30 million siya. Yung nawala sa'yo. Yes po. Ouch! Paano ka bumangon ulit? Yun po, hindi siya Hindi biro, Oo. Hindi siya nakabangon agad. So, pandemic po yun. After pandemic, yun, gumanda yung takbo ng negosyo ko. Pero yun, after nun, hindi siya ganun kadali eh. Lalo na ganun kalaki yung loss mo. Oo. Oo. Hindi ka na naka-recover. Hindi ako nakarecover for almost 2 years siya. 2 years. 2 years siya. So, siguro may affected ako ng stress. Aha, yes, Ayun. yes. Oo. So, nag-try ako ng mga business pero hindi siya ganun nag-work eh. So, iba pala talaga pag naapektuhan ka ng matinding pagkalugi. So, hindi siya basta lugi lang. Ano siya, zero na ako, then may utang pa ako. Yeah. Paano ka bumangon? Yun. So, before before pa ako malugi, in preparation of pagkalugi ko, meron na ako mga list ng mga negosyo na kaya kong simulan kahit wala ako masyadong puhunan. And then, isa dun yung halo-halo. Yan. Yan. Ito po ang kanyang haro-haro. Abot mo nga sa amin, beautiful ladies. Ayan, busy na sila dito. Okay. Ayan. Ito ang classic halo-halo nyo. Ang special haro-haro po This is the namin. special haro-haro. Tapos, kakaiba naman to. Yes. Then, ito naman po yung Biscoff Haro. Biscoff Haro. Naku, nakakatakam. At Ang Machisi Haro po. Or Akala kung ko tawagin ay Mais con Yelo sa Mais con traditional yelo. halo-halo Ito, natin. machizi. Yes po. Na pwede sa mga machismis. Ayan, mga marites. Okay, ang ganda. So beautiful. Okay. Diyan lang kayo ha. Mamaya titikman ko kayo. Nahiya naman akong kumain ngayon. Pero mamaya habaan mo yung kwento mo ha para may panahon Opo. akong tikman. Hindi, joke lang. Okay. So, halo-halo. Sa list mo, ano yung mga list? Yes, may mga list po ako like yung pag gumagawa kasi ako ng negosyo,
So sinisigurado kung kakaiba siya, magi-stand out sa market. So meron doon mga burger na pizza yung palaman. Okay. Yes, meron din pong mga hindi naman food business, may mga clothing. Okay. Yan. So isa-isa tinry ko pero hindi siya nagwo-work. Okay. Yan. Then Lugi yun. Oo. 'Di ba? Mag-invest Lugi ka na kahit siya. na sabi mong konti lang, wala rin, walang kinapuntahan yung ininvest mong pera doon. Opo. Okay. So yun, may budget pa naman ako pero unti-unti nauubos siya. Hanggang sa yun, as in zero na ako kahit pambayad ng kuryente, wala na rin talaga. So yun, so in-start ko yung haro-haro from utang talaga siya. Nanghiram ako ng pera. Sino ang nagpautang sa'yo? Good thing na lang po, may family ako. Napakabuti. So yung mother ko. Mami, hello! Tingnan nyo na po si, ito na naman ako, suhen ako ng suhen. Ayan. So ano yung, paano, ano sabi ni mami? Paano? Parang, anak, nakakailan ng negosyo mo. But, di ba, syempre, pinaghirapan din yan ng magulang mo. Opo. So, paano mo sinimulan kay mami? Ayan. So, thankful naman ako sa family ko, sa mami ko, hindi lang sa mami ko, pati sa kapatid ko. Kasi para oriented kami. So, kahit medyo may edad na kami, hindi pa rin kami naghihiwalay sa bahay. So, yun, pinahiram nila ako. Supportive naman sila kung ano yung decision ko. Di ba yung tipong sehan? Apo. Hinay-hinay lang dami-dami mo nang pinasok. Ano nangyari? Kasi nakita nila, syempre, I'm sure, especially nung nag-crash, yung market ng crypto, sabi mo nga, 30 million, that's not a small amount. Paano mo naramdaman mo rin ba na siniguro mo this time na, teka, utang na to kailangan mas pahalagahan ko. Diba? Mas siguraduhin na magwo-work. Magkano yung starting capital mo? Yes. Dito, nag-start ako for 30,000 lang. So, etong negosyo na to, hindi ka masyadong kakabahan kasi unlike sa ibang business, pag mag-i-start ka, more than 500,000 ang income mo. So, doon kakabahan ka talaga. So, ito, I started as a small cart. Yung 30,000, mostly doon napunta sa pagpapagawa ng cart, ingredients. Then yun, nag-start po kami as a small cart sa bangketa lang. Sa gilid lang po talaga ng kalsada. Pumapwesto ka lang. Ayun. Cart na niro-roll or talagang cart na itinatayo? Yes po, ina-assemble lang, tinatayo lang. So, kapatid ko pa po yung gumawa niya. Para mas matipid. Opo, mas matipid. Then yan po, nag-start kami. And then, actually, kasama ko rin yung mother ko niyan yung nag-start. So, isa rin siya sa nagtitinda. Then, yun, napansin namin, sa labas kasi po siya ng simbahan. Then, hinihintay namin lumabas yung mga tao after magsimba. Paano kayo nakapwesto doon? Kasi syempre, Opo. paano din yung, para mag-guide din yung mga interesado? Parang, may business nga kami. Paano ba kami hahanap ng pwesto? Paano yung way para mag-guide na rin natin sila? Yes po. Even sa pwesto po, papaalam lang po ako sa barangay. Yun. For only around, I think, 150 pesos per day. Yun. Naka-rent po ako doon ng maliit na space lang naman. Galing. Yes po. Tapos, Then, pagdating doon sa ingredients, syempre, hindi pwedeng basta-basta halo-halo. Opo. Oo. So yun, hindi lang Paano siya nyo basta yung planning? halo-halo. Pero nag-start kami, gaya nga ng sabi niyo po, Miss Cheryl Cosim, yung ice namin is crush ice lang. Okay. So, yun, eventually, naging ganyan na. Pero, syempre, ginawan ko siya ng twist. Like, yung meron siyang cheesecake, pampakrimi ng halo-halo. Dito naman sa ma-cheesy haro namin, ni-level up ko. So, meron siyang mga mais, may ice cream, may leche flan. So, yun. Oo. So, hindi lang siya kasi normally ang mga mais con yelo, gatas, yelo, at saka... Mais. mais. Oo, Yun lang po. oo. So, yun, level up talaga siya. And then, yung special haro naman po namin is complete ingredient siya. Oo. So, may ube na, may cheese, and may mais din po. Alin ba ang gusto mong una kong tikman dito? Yan po, yung special, pwede po. Eto, tayo dito sa special. Bakit haro-haro? Haro-haro po is, nag-start talaga siya. Wala po talaga siyang meaning. So, nag-uusap kami ng kapatid ko kung anong name ba yung pwede naming ilagay sa business namin. And then, habang umiinom or kumakain siya ng halo-halo, syempre malamig po, nabulol siya. Yan, nabulol siya. Instead of halo-halo, halo-haro yung nasabi niya. Ayan. Okay. So, yun, parang naisip ko maganda yung haro-haro na pangalan. And then eventually,
May mga nagsasabi sa amin na yung haro-haro daw ay may meaning din sa Japanese term like hello and happiness. Which is, hello at mapapa-happy ka talaga sa pagtikim dito sa pagkain mo ng haro-haro. Napansin ko, mga kapatid, sorry medyo, ayan, ay ka na, Aaron. Go! Ayan. Yung pinaka-special po, ito yung special ninyo, no? Yes po. Talagang siksik. Magkano isang baso ng special? Yung Ano special. po? 149. Okay, 149. Look at that. Siksik, punong-puno, diba? Ang challenge kasi sa pagkain ng halo-halo, kailangan mo talagang haluin Opo. para maramdaman mo talagang halo-halo. Ito, kahit huwag mo nang i-pressure yung sarili mo na haluin at i-mix-mix talaga habang sinisimula mo pa lang, mai-enjoy mo na siya. Yes po. Kasi usually sa simula, 'di ba, matabang yung yung ibabaw, yung hahaluin mo, kailangan mo makuha yung ilalim eh. So yun din ba yung isang pinag-isipan nyo? Yes po. Bali naka-arrange siya, naka-layer talaga siya na ito yung halo-halo na kahit hindi mo nahaluin, masarap na siya. Na-enjoy nyo kagad. At saka, hindi nakakaumay yung tamis. Sapat lang, tama lang. Of course, it's sweet, mga kapatid. Pero meron kasi yung sobrang, yung mauumay ka sa sobrang katamisan. Ito tama. Even yung saging, ito natikman ko yung saging, nandun pa rin yung hindi talaga pinakuluan sa puro asukal na punong-puno ng asukal na hindi mo na malasahan yung medyo touch of sourness. Kasi ba may ganun yung saging eh. Natitikman mo pa rin na, may saging. Tsaka malaki. Mababite mo pa. Hindi yung parang dinaanan lang sa bebeg. Pero ano yung mga challenges? Challenges pa rin. Hindi naman pwedeng naging successful lang kagad lumon. Paano? Ano yung mga hamon na hinarap mo pa rin? Masasabi kong challenges ko nung nag-start ako, siguro yung pag-multiply ko sa sarili ko. Kasi umpisa pa lang, ako talaga yung nagtatrabaho from paggawa ng ingredients. Sa madaling araw pa lang, nagluluto na ako. Tapos yun, pag umaga, magtitinda naman ako. So naisip ko, hindi ko siya kayang gawin along the way, long term ako lang yung gagawa. So kailangan, meron akong mga katulong na alam din yung gagawin nila sa halo-halo. So kaya ito, sila yung mga unang mga employee ko. Hanggang ngayon, sila pa rin yung kasama ko. Paano yung pag-create mo ng ingredients mo? Kanino recipe yan? Pinagtulungan nyo ba tatlong mag-iina, ikaw, your mom and your sister, taste test, yung mga ganun, para to finalize and find the perfect formula? Opo, yun. Bale, may mga, madali lang naman yung access ngayon sa mga ingredients like sa YouTube and TikTok. Pero ito pong halo-halo is hindi siya family business like other business na pinamana yung business. So ito, ginawa lang namin. So nagluto lang kami pag minatamis na saging, gagawa kami ng kakaibang lasa. Normally kasi ang pagluto ng minatamis na saging, lalagyan lang ng asukal and saging papakuluan. So sa amin, talagang may secret may secret ingredients kami doon. Masarap. Mga kapatid, na-enjoy ko siya. Hindi ako nauumay. And then also, nandoon yung creaminess. Yes po. After noon na finalize nyo, paano na nagsimulang, ready na tayo, parang patok to Paano lumago? Opo. Actually, nung start, hindi pa talaga siya ganyan eh. So, habang tumatagal, doon namin na-perfect. Tulad niyan, sabi niyo po, hindi siya ganong matamis. Noong una, matamis siya. So, every feedback ng customer, talagang ina-apply namin sa negosyo. Then, nung nag-start kami, ang daming bumibili sa amin. Then, may mga customer na interested na kung paano ba i-franchise yan, open po ba for franchising. Then, doon na ako nagka-idea na marami akong pwedeng maging partner or mas mapabilis yung expansion ng business. Paano ka nag-guide ng tama sa pag-franchise, sa yung tamang costing, Yes, yung hindi ka lugi, tamang
pricing? Did you take additional crash course about running a business? Or nagpag-guide ka ba sa, like with DTI, meron silang negosyo center, yung mga ganon? Yun talaga yung ma-advise ko mag-apply kayo or enroll kayo sa mga courses. Pero for me, hindi ako nakapag-apply sa ganyan. So usually nagsa-search lang ako internet, and then sa mga business ko before, yun, based on experience na rin, natutunan ko kung paano yung costing and yung franchising, bago siya talaga sa akin. So yun yung inaral ko. So available naman siya lahat lalo na ngayon, through ChatGPT, marami tayong malalaman. Isang search mo lang ng keyword, lalabas na agad sa'yo, ituturo na sa'yo kung paano. So talagang mostly AI? Yung 2023, wala pa siya. Wala. Oo nga, wala pa. So, yun, hinahanap ko lang talaga sa YouTube. Nagsisimula pa lang on 2023, I remember. Okay. So, ngayon, nagpa-franchise na kayo. Paano? How do you keep it, na mas lumawak, competitive? Kasi nga, hindi lang naman kayo ang halo-halo business, diba? Yes po. Para mas mapalawak siya, yun, sinisigurado namin na continuously quality yung product namin. So, hindi siya iba yung lasa sa ibang branch pag tumikim yung iba. So, mini-maintain namin yung standard ng product namin. And then yun, meron kaming mga staff para tumingin doon. And then, syempre, kino-consider namin, like I said last time, yung feedback ng mga customer. Yun ang mahalaga talaga. Yun yung sabi nga, it's good to know na pinapahalagahan nyo yung feedback. Kahit ba kayo, yung sabi mo nga, nung sinabing masyadong matamis, baka nga. Baka nga. In-adjust nyo. Pero kailan yung talagang, okay, 2023, nagsimula kayo sa labas ng simbahan. Yes po. Kailan yung naging ganito na yung look? Kasi siguro noon parang mas simple lang yung itsura, ordinaryong halo-halo. Pinaganda mo lang yung paskil mo na purple, diba? Kailangan impressive yung itsura ng cart mo eh. Yes po. Pero yung ganito, nagkaroon ka na ng Biscoff, iba-iba na yung klase ng, paano mo, kailan mo nalaman na we're ready to level up? Actually, after a year pa, bago ako nag-decide na i-level up na, i-scale na siya. So, pinag-aralan ko talaga muna siya bago ko subukang i-share sa ibang gusto rin napasok ka na rin eh, 'di ba? Yes, parang you cannot afford to fail again this time. Tapos, nag-start na yung franchising. Yes po. Okay, paano? Paano ka nagsimula? Nagsimula ako. So yun, inaral ko muna siya. Pagka-aaral ko, then may mga pending na gusto mag-franchise talaga. So Kaya pinaghintay ko pumasok lang. sa isip mo na, baka nga, bakit hindi natin i-franchise? Yes po. Kasi kung ako yung magtitinda, talagang nakakapagod siya. Wait, isa pa lang ang branch mo noon. Paano lumaki? Kasi nasa labas kayo ng simbahan. Yes, Paano ka nagkapwesto ka ba? Paano? Nakalimutan natin yun. Nakalimutan natin. So yun, after dun sa simbahan, so hindi siya permanent na pwesto talaga. Yes. Kumuha ko ng pwesto, which is dun din sa Antipolo po. Sa Kogyo area naman siya, lower part ng Antipolo. Then, nung inopen ko siya, yun, doon ko napansin na marami talagang demand yung halo-halo na yun. Of course, location is very important. Yes, Yan po. ang isa sa mga tinignan mo. Yes po. Actually, yung in-start ko yung business ko, hindi siya yung prime location na masasabi ko talaga. Kasi mahal na pag prime Mahal location talaga, ang renta. And hindi ko kaya talaga mag-start ng mataas yung renta ko. So yun, hindi siya yung pinakamagandang location, pero dinaan ko siya sa marketing. So napaka-importante ng marketing pag lalo na magtatayo ka ng negosyo. So, Anong yun. naging strategy mo when it So, comes to marketing? Good thing, napag-aralan ko yung advertising, yun, through Facebook ads, nag-ads ako. And then, with the help of mga vloggers. Yan. So, sila yung pinakamaraming contribution sa mga reach or yung mga customer na pumupunta. So, once na makita ng customer sa video, pupunta sila. Titikman Dumadayo naman nila. talaga. And then, ayan na, dinumog na kayo. Yes. So, nagkailang ka munang branch bago ka nag-franchise? Sa totoo lang po, ang branch ko isa lang. Kasi hindi ko talaga kaya yung cost, lalo na pag multiple branches na. Pero bago ko siya ipa-franchise, inaral ko talaga mismo
kung franchisable ba siya, kung masusuplayan ko yung mga franchisee ko, and then ma-maintain ko siya even kahit hindi summer. At saka sabi mo nga, commissary. Yes 'Di po. ba? May sa inyo yung commissary. So, yun pinag-aralan mo rin. Siyempre, Yes po. yung kalidad pag binigay mo yung ingredients. Mm-mm. Kasi at the end of the day, imahe nyo yung maaapektuhan. Yes po, sa komisari namin. So, since nag-i-start kami na wala masyadong puhunan, so yung komisari namin, sa bahay lang mismo talaga. Oo. Tsaka kunwari, isa pa lang yung franchise, so konti pa lang naman. Opo. Onti pa lang naman. So yun, and eventually, nakaipon tayo ng budget, nakapagpatayo na tayo ng komisari, and then pangalawa po, sa Quezon City naman. So para rin masigurado natin na masusuplayan lahat yung mga franchisee natin. Ilan na ang franchises nyo? Ilan na ang franchise ng Haro-Haro? Sa ngayon po, bali na confirm ko kanina lang 95 kasi kahit ako hindi ko rin kabisado. Nako, Yes. malapit na. 5 na lang. 5 na lang po. 100 na ang iyong branches. Siguro, ano yung pwede mong i-advise dun sa mga aspiring negosyante? Make sure lang po na aaralin nyo muna yung business na papasukin nyo. And then, start from small, magsimula kayo. Then, try nyo po muna sa i-advertise yung business ninyo through Facebook, kung meron bang demand. And yun po, dun nyo po malalaman kung magiging patok ba yung business ninyo. Doon sa mga interesado Yes na po. mag-franchise, daanan nga natin ng kaunti. Magkano ba? Ano ba ang package ba yan? Ano ang kasama sa package? Ano yung mga requirement? Yes po, bale, ang Haro-Haro po ay open na for franchise. Bale, for 99,000, meron na po kayong inclusion like yung brand name natin. Tuturuan na rin namin kayo ng system kung paano mag-start ng Haro-Haro store ninyo. And then, meron din po kayong mga kasamang printables Aha. sa store ninyo. Okay. Yan. Tapos, the rest Then- but more or less, kung magpa-franchise kami, tapos, all in all, para makapagsimula ako, magkano ang kailangan kong ihanda na i-out? Kasi syempre, yung ingredients, tsaka yung mga gagamitin, di ba? Anong tansya mo? Gamitin Siguro ba- mga investment cost niya Ayan, investment around cost. 300,000 to 500,000. Depende po sa location na mahanap ninyo kasi meron po tayong mga pagpapagawa ng pwesto na gagastusin. Oo. Yan. So, So, may kasama na yun minimum doon. ba yan na space dapat? Di ba may Yes mga po, ganun meron yan din eh? po. Mga at least 15 square meter pag may mga pwesto kayo. And then pag within the mall po, at least 4 square meter. Yung parang kiosk nila. Oo. Apo. Oh, sa mga gusto pong mag-negosyo, abay baka ito na ang pwede nyong simulan. 'Di ba? Lalo na kung wala kayong idea, what you want. Pero ito, ready na. Iga-guide na kayo nila Sehan kung paano nyo mapapatakbo yung business. So yan, a franchise, Opo. may certain commission, ay percentage ba ang haro-haro sa franchisee or kanila na yung whole kita nila? Basta ang nakukuha sa inyo ay yung commissary, the ingredients sa inyo manggagaling. Yes po, bali sa amin manggagaling yung ingredients and then meron din po kaming royalty fee. Ayun, which royalty is fee. 2% lang po. Most commonly talaga ang royalty fee is around dinededuct siya sa gross sale. Aha. Ibig sabihin sa kabuuang kita mo, kasama po yung puhunan and then yung tubo mo doon. Pero dito po sa ingredients lang po, nakabase yung 2% namin. So maliit lang yung magiging royalty So siniguro fee. mo rin na oo, may negosyo ka, oo, pwede ka magpa-franchise, pero gusto mo rin makatulong sa gustong mag-franchise. Kasi naalala ko, may mga negosyo, may mga nagpapa-franchise na maririnig ko sa mga friends, oo, nag-franchise kami, pero parang sila lang ang kumikita eh. Kami hindi kumikita, kaming Opo. mga nag-franchise. So that's something that you protected. Yes po. And actually, even us, wino-work on pa rin namin. Pero sinisigurado namin na 100% may support kami sa mga franchisee. So So, again, saan? Website, saan nila ikaw makukontak para dun sa mga interesadong magsimula ng kanilang
halo-halo business na haro-haro. Masarap talaga siya. Tama-tama pa yung suot ko para ako nakakimono. Haro-haro. Hello and happy. Yes So po. makakaramdam talaga kayo ng happiness pag kumain kayo ng haro-haro. Go ahead, Sehan. Yes po, pwede nyo po kaming ma-contact or ma-message through our messenger and yung Facebook page po namin na Haro Haro Main. So search nyo lang po Haro Haro Main sa Facebook. Then pwede na po kayo mag-inquire for franchise. Thank you, Sehan. Thank Thank you you rin for po, joining us. Michelle. Nako mga kapatid, tatakamin ko kayo. Not just one, not just two, but 3 halo-halo for today, for me. At itry nyo na rin po ang haro-haro. 95 branches nationwide. Salamat sa iyo, Sehan. Thank you rin po, Michelle.